Ngayon papayag ko yung dati kong buhay. Yung dati kong buhay sa akong lulong sa alak, mabisyong tao, at natry ko na din na nagmarijuana at dumating din yung time na sumali ako sa isang fraternity na ako sinabihan ko pala ng fraternity ay magulo na naranasan ko din na nakulong yung sa Diamond sa Anagas na isang babae na isang Kristiyano pala na siya yung pinakilala niya talaga lubusan si Lord at pinaimbol niya ako tapos nung dumating yung time na sabi niya na mag-attend ka, sabi niya yung dumating yung nag-attend nga ako dito sa church na to sa Mabalacat Budabes Community Church, sabi niya kung di ka nag-attend maghiwalay tayo. Pero meron isang kapatid na naghamon sa akin na sabi niya kung halimbawang hindi ka naghiwalay kayo ng girlfriend, magpapatuloy. Pero nung tinanggap ko si Lord ng October 32, 2010 na binago niya lahat, inalis niya yung bisyo ko, tapos inalis niya yung sigarilyo ko, inalis niya yung pagmamala. Ngayon, addict pa din ako. Addict sa salita ng Panginoon. Addict sa mga kaluluwa na nawawala din. Na gusto ko ngayon na buong community ng Mabalacat, buong kanto ng Mabalacat, bawat lugar ng Mabalacat ay mabuksan ang bawat salita ng Panginoon sa kanila at ipahayag ang mabuting naranasan ko sa kanya. Yan, maraming salamat. Si Richard Gomez, sa pangalan lang yun, pero sa itsura wala naman. Simula magulo kong buhay nung naganap ako ng love sa family ko. At naganap ako ng love sa mga barkada. Ngayon, kala ko nakahanap na ako ng tunay na pagmamahal. At age of 13 years old, nag-start na kami magbisyo, patago-tago. Na-start ko ang pagbibisyo ng 13 years old. Ang trabaho ko nun sa bahay, uminom, manigarilyo, matulog, magipag-away. Kala nga nila may trabaho ko sa barangay pero wala naman. Araw-araw ako sa barangay, hindi naman ako empleyado doon. Pero lagi ako doon dahil sa gulo. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na binago niya ako. At ngayon ginagamit niya ako bilang people of good influence sa ministeryo niya. Akala ko wala nang patutunguhan ang buhay ko, pero nung natagpuan ko ang Panginoon, ang pagmamahal na binigay niya sa akin ay binigay ko sa mga kapwa-tao. Sa mundo, ang buhay na naranasan ko sa iyo, walang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Navarro po. Ako yung taong dating sugarol, maraming bisyo, maghapon, pagising ko, ang buhay ko ay nabubuhay lang ako sa sugal. Natuto akong pangupit sa aking magulang para makasugal lang ako, para mapunag ko lang ang ating mga ginagawa. Natuto rin akong magipag-away na nakabali ako ng paa dito sa tapat ng mamatitang. Salamat sa taong yun na ginamit ng Panginoon upang ang buhay ko mag-iba. Nakilala ko ang Panginoon sa aking buhay na bilang aking Diyos na tagapagligtas. Patuloy ang ginagamit niya ako ngayon dito sa ministry at naging pogi at good influence sa mga tao nakakilala. Salamat sa Panginoon. Ako si Jeffrey Manalo. Nakatira ako sa Satogit, sa Dambakan, saan pinamumugaran ng maraming addict. Ang buhay ko noon is, buhay ko hindi ganun kasaya, hindi ganun kaganda. Pero
buhay ko masasabi ko nun na ito na tayo yung pinaka-pangit na naranasan ko. Kung sasabihin ko, buhay ko is, ang buhay ko nun lagi na lang gulo. Lagi na lang magulo. Walang peace of mind. So, ang buhay ko is magulo since na bata ako. Naranasan ko mabugo sa tatay ko, sa nanay ko. Naranasan ko din na hindi mahalin ng mga magulang. And then, naghanap ako ng pagmamahal na yon na hindi ko natin nakita sa mga magulang ko. Naranasan kong hanapin sa mga barkada ko. And then, doon na nagsimula. Doon na pumasok lahat. Parang bilis eh. Una, nanigarilyo ka lang. And then, umiinom. Tapos, nandyan na. Drugs na yung kasunod nun. So, talagang walang kasayahan. Pero naghahanap pa rin ako na magpapasaya sa akin. So, hanggang sa bumuo ako ng fraternity o isang ng mga kabataan na naggugulo lang, sino yung mga matatapang sa amin. Pinangunahan ko sila. Pangalan ng grupo namin is Top Gun. So, pero wala pa rin doon eh. Wala pa din yung kasiyahan na hinahanap ko. Again, naghanap ako. So, unang hinahanap ko dyan is nagkaroon ako ng maraming girlfriend. So, akala ko nandun na. Pero, sa paghahanap ko yun is dumami na hanggang sa magkaroon ako ng mga anak. So, ang mga anak ko, 3 na pero hindi sila magkakapatid sa nanay. So, magkakapatid sila sa akin. Dahil puro panganay sila. Nakatatlo ko ng anak. Pero lahat sila panganay. Pero hindi pa rin ganun eh. Hindi pa rin napipil yung kasayahan ko. And then, na-start ng magulo hanggang mapunta ako sa bilangguan. Hanggang hindi ko na alam. Parang, ito na, bahala na lang. Napunta ako sa bilangguan how many times na puro pag sa gulo, tinatawag kami at hinuuli kami ng mga tanod. Siguro nagsawa na sa amin yung mga barangay. Kung meron gulo sa amin is alam na nila kung sino yung nagugulo. Alam nila kung sino yung pupuntahan nila. At yung kahirapan noon at kalungkutan na nadarama ko is hindi pa rin naging sapat na hanapin ko sa mga barkada ko, sa mga naging girlfriends ko, sa bisyo, sa alak, sugal o ano man yan. Hindi ko pa rin nakita eh. And then natagpuan ko ito nung pag-attend ako sa church ng Mabalacat Rodales. Doon ko naranasan kung ano yung tunay na pagmamahal na hinahanap ko. Yun ay pagmamahal sa Panginoon. Pagmamahal na kahit tagal na gustong ibigay sa akin ng Panginoon. Pero noon naranasan ko siya, ko, Lord, ito yung hinahanap ko eh. Ito yung pagmamahal na hindi ko naranasan na bata ako. Pero sa iyo, Panginoon, nakita ko yon, naranasan ko yon, hanggang sa magkaroon ako ng relasyon sa iyo. Alam ko na sa pagtitiwala ako sa iyo, hindi ako mapapahamak. So, ang pagmamahal sa Panginoon na naranasan ko, doon ako nag-start na, Lord, ito na. Ito yung pagmamahal na gusto ko. Ito yung pagmamahal na nahanap ko noon pa. Pero sa iyo ko lang nakita, Panginoon. Yun ang naranasan ko sa Panginoon ng pagmamahal niya. Nagkaroon ako ng relasyon sa Kanya. And then, nagbago yung buhay ko. Hindi na ako naninigarilyo, hindi na ako naglalasing, hindi na ako nagbababae kahit sabihin na lang bakla ka, wala ka ng ganun. Pero naranasan ko yung change life eh. Naranasan ko yung pagbabago sa Panginoon. So, itong buhay ko ngayon is sasabihin kong ganap na wala nang iba para sa Panginoon. Kakasayahan na naranasan ko yun is para sa Panginoon. So, salamat sa Panginoon dahil binago niya yung buhay ko. Binigay niya sa akin yung pagmamahal na matagal na palang niyang gustong ibigay sa akin. So, salamat sa Panginoon dahil nagkaroon ako ng relasyon sa Kanya. Kaya sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Kulang na naman, pag-ibig na walang hanggang buhaya. Sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko
buhay ko ngayon, hindi man ako sigurado bukas, pero ang Panginoon, alam niya kung ano ang kinabukasan ko. Magtitiwala ako sa Kanya, at sa Kanya lamang na ibibigay ko yung pinaka-the best ko para sa Panginoon. O yun lang na gusto kong sabihin sa inyo na ang Panginoon, kapag siya ang nauna, lahat ng bagay susunod na lang. Salamat sa Panginoon dahil natagpuan niya ako at ito ko ngayon. Handang magpuri sa Panginoon at sumunod sa Kanya. Kahit sabihin ko ng Lord, hindi ko alam ang bukas, pero Panginoon, titiwala ko sa inyo dahil ikaw, alam mo, even nga, ang future ko, alam ng Panginoon. Salamat sa Panginoon at papuri sa Kanya. Salamat sa Panginoon sa buhay nito at sa Panginoon. Kahayag sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo.